Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Lalong-lalo na po yung mga kawani namin dyan sa Region 8 sa Leyte. Uy, maupay ang aga. Good morning sa mga taga Region 8 DSWD. Nako Asek, alam namin busy kayo kaya salamat po sa panahon ngayong umaga. Makikikamusta lang kami doon po sa nabanggit ni Manong Ted kanina. Hindi po ba nung first roll out nito pong bigayan natin ng ayuda for our drivers, nagkaroon na tayo ng problema doon sa mga pangalan ng mga unang drivers na nabigyan. Merong mga pumipila, wala po sa listahan yung kanilang pangalan. Ngayon po ba may nagbago na at ilan na po yung total ng drivers natin na nabigyan na po natin ng tulong? Well, tama po yung nabanggit nyo, DJ Chacha. Nung nakaraang linggo, the past 3 weeks, na nag-umpisa tayo na mamahagi ng cash relief assistance, meron po mga TNVS drivers and in fact, ibang mga drivers, mga jeepney, tricycle drivers, na hindi po nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance sapagkat may mga errors po sa kanila pong mga pangalan. And karamihan doon sa mga sinuserve natin nitong linggong ito ay yung mga nagre-reklamo na hindi sila kasama sa listahan. In fact, just to be very specific, yung mga TNVS drivers natin kahapon, nasa mahigit 4,000 yung hindi nakapag-claim. Maybe sila ay umuwi sa probinsya, wala sa Metro Manila, kaya hindi po nila na-claim yung kanilang cash relief assistance. And then meron naman pong mahigit 35,000 na nasa supplemental list. Sila yung mga hindi napabilang doon sa dating listahan and then nagreklamo sila. So we requested the transport network companies to submit their names para po ma-serve natin. Ngayon kahapon, TNVS drivers, special payout para sa kanila. But some issues were encountered like merong pong mga suffixes na hindi naka-indicate, merong pong discrepancy doon sa kanilang pangalan. And mostly ito ay nanggaling doon sa supplemental list. Now, ang solution po natin dyan, rini-encode yung kanila pong tamang pangalan and then sila ay magkakaroon ng payout on Monday, April 20. So, para po dun sa mga hindi nabigyan. Pero Asik, bakit nga ganun? Nung una kasing bigayan ng ayuda for TNVS drivers, yan na rin yung issue. Ba't di pa rin nasolusyonan dito sa ikalawang rollout po? Yeah, actually yung naunang issues with TNVS, DJ Chacha, hindi sila kasama sa listahan. Hindi sila na-isumite ng kanilang mga transport network company sa LTFRB. Yes, yun nga po yung unang... Yes. Yung unang kaya issue. Naging resolution natin dyan magsagawa ng special payout for them. And then kahapon nga po yung special payout. And then doon po lumabas na may mga issues lang sa pangalan, pagkakapalit lang ng letter I o letter E, nagkabaliktad. And then merong pong suffixes na hindi po naka-indicate. So nung tinignan po, presenta po nila yung kanilang driver's license, we need to get certification from LTFRB na isang tao po yan. Yes, pero, sabi ko nga, rin-encode naman po natin and then mag-special payout tayo. Another special payout for them on Monday. Yun nga po, Asik, ang problema no? Bakit ba nagkakaganoon? Kasi, di ba pipila sila ng pagkatagal-tagal, yung iba 4 na oras ang ipinipila, 5 oras, tas may mga kaunting fault lang na di naman kasalanan ng mga driver, pero sa kanila ang hirap kasi hindi sila nabibigyan pa rin ng tulong. Sa Monday, paano po gagawin pag may mga ganyan pa rin lumabas na issue? Bibigyan na ba sila o magkakaroon ulit ng double checking with LTFRB? Meron na tayong yung certification of one and the same person. Yun na yung i-attach na rin natin. Kasi nga ang gusto natin, ma-serve na sila. Ayaw na nga nating pabalik-balik. Yun yung isa sa mga gagawin po natin. And in fact, kahapon ginawa na rin natin yan. Yun lang talagang mga magkakaiba, lalo na yung birth date, yun po yung talagang kinakailangan po muna natin kumuha ng karagdagang impormasyon. Opo. Asek, so as of now, kagaya po ng naunang tanong ko kanina, ilan na yung total drivers natin na nabigyan ng tulong at ilan pa yung backlog or bibigyan pa lang ng tulong? Well, nationwide, DJ Chacha, and sectors na sinuserve natin, yung tricycle, TNVS, jeepney, service delivery at MC taxi. As of April 15, nasa mahigit 642,000 na po na mga drivers ang assisted.
in the National Capital Region and in cities outside Metro Manila. Kahapon din kasi nag-umpisa na tayo sa mga munisipyo outside Metro Manila. Kaya yung number na ito, maladagdagan pa yan kasi kinakailangan kunin pa natin yung karagdagang datos mula sa ating pong mga field offices. And But yeah, the more backlog than po, 642,000 na po. oo, yung backlog po natin, yung mga bibigyan pa lang ng tulong sa mga susunod na araw. Well, kung hindi natin isasama yung mga nasa munisipyo pa, kasi medyo malaki kasi yung nasa mga munisipyo. Let me get the percentage. Sige lang po, walang problema. Kung halimbawa dito kasi sa Metro Manila, mga mga 80%. Yung ating more than 80% na itong ating pong na-serve. So around 20%. Ganun po yung kinakailangan pa po natin na mabigyan. Oo, ASEC, dito po sa pamimigay natin ng ayuda, magkano na lang po ang natitirang pera? May inaasahan pa po ba na susunod na tulong pag natapos na po natin itong unang rollout ng bigayan ng ayuda na 5,000 pesos kada driver? DJ Chacha, from our payout the past few weeks na, more than 3.2 billion pesos na yung na-disburse natin o nagamit. Galing po iyan dun sa 30 billion pesos na in-earmark natin. So meron pa po tayo na pondo na magagamit pa dun sa mga succeeding payouts natin. At tama dito sa bigayan nyo ng ayuda, hindi kasama yung mga taxi drivers. Kung sakali po ba sa susunod, mapapasama na sila? Yan po yung pag-uusapan natin with LTFRB kasi malinaw po yung ating pong arrangement with the DOTR. I mean to say na DOTR po ang magbibigay o mag-extend ng tulong sa mga taxi drivers. Bakit nga po ba nagkaganon, ASEC? Kasi doon sa DOTR, meron na ring tulong na natatanggap doon yung yung jeepney drivers natin or tricycle drivers. Bakit pag dito hindi kasama yung mga taxi drivers? Baka mas magandang kayo po magpaliwanag yan para mas maintindihan din ng mga taxi drivers natin na nakikinig ngayon at nag-aantay ng tulong. Well, gaya nga nang nabanggit ko, DJ Chacha, ito ay mga napag-usapan dahil nagko-complement yung mga iba't ibang government services and programs. So kami dito sa DSWD, ito pong mga drivers nga na nabanggit ko, yung tricycle, TNVS, jeepney, service delivery at MC Taxi, yung aming pong sinaserve while DOTR is also looking or serving the other transport workers. Pero di ba yung iba doble din po ang bigay sa kanila? Bakit pag sa taxi driver, bawal sila sa DSWD? Driver din naman po sila at meron ding mga taxi drivers who are in crisis ngayon. Hindi naman sila bawal sa DSWD, DJ Chacha. Sabi ko nga kanina, nagko-complement lang po yung mga programs and services natin. Of course, with the limited fiscal space, tinitingnan natin kung saan po natin sila pwedeng ma-serve o mabigyan ng tulong. And then yung mga pwede namang pong tulungan din ng DSWD ay atin namang pong i-cater. Ang malaga naman dito, nagtutulong-tulong kasi yung mga government agencies para nga po ma-serve lahat ng mga transport workers. Oo, at pag-uusapan nyo po, yun ang nabanggit nyo kanina, mayroon pang 30 billion pesos na natitira, so pwede silang maisama sa mga susunod na rollout, depende sa magiging usapan sa DSWD. Tama po? Well, DJ Chacha, yan ay something na kinakailangan pag-usapan po ng ating pong mga ahensya. Ma'am, sa ibang mga probinsya, ba't wala pa talaga? Manong Ted, kahapon nag-umpisa na po sa mga municipalities outside Metro Manila. Mm-hmm. Kaya punong abala po lahat ng ating mga field offices. In fact, makikita nyo po sa page ng DSWD, Facebook page ng DSWD ay talagang puspusan po yung isinasagawa na payout sa mga tricycle drivers in municipalities outside Metro Manila. Ang target po natin dyan ay mag-serve ng mahigit 755,000 tricycle drivers in municipalities outside NCR. That is only for tricycle drivers. Tama po, Manong Opo. Ted. So, yan na po kasi yung... So, paano po yung mga nasa jeepney, nasa mga, ito pong mga nasa, yung nagmumotorsiklo sa mga probinsya po, na mga naghahatid, no? Yung sa amin po sa Kabisayaan, yung single motorcycle na ibinabiyahe, paano po yung mga ganon?
Manong Ted, yung pong mga jeepney drivers, TNBS drivers, MC taxi drivers, and Oo. service delivery riders in municipalities outside NCR, ang schedule po niyan ay from April 21 to April 30. Yan, inuna lang po Okay, yung mga tricycle sige. drivers kasi Opo. sila na po yung naisumite ang listahan sa DSWD. Okay. Hinintay lang po natin yung submission ng LTFRB para doon naman sa ibang transport workers. Okay, so sa ngayon ho ba ma'am, ito hong nangyayari ng mga payout ninyo ay ay pagsasaayos na rin ng listahan ng bawat sektor na nakakatanggap ng tulong para po sa future hindi na kayo mahirapan pa. Tama po, Manong Ted. Actually po, wala talaga kasing database ng mga drivers. In fact, tinignan din po natin doon sa community-based monitoring system, hindi rin pala niya nakaka-capture ang occupation ng bawat isa. So, hindi natin maka-call out from the CDMS kung sino yung mga drivers ng jeepney, ng tricycle. Oo. So, this is the first time that na nakakabuo tayo ng database ng mga tricycle drivers, jeepney drivers. And mahalaga po ito sa mga succeeding actions ng ating pong pamahalaan kasi may magiging reference na po tayo later on. Nakapanayam namin si ASEC Rosalinda Bautista ng PSA. Sabi nga niya, kayo daw po kasi nga ngayon, kahit pa paano, automated na ang inyong data. Kapag may duplication sa ayuda, lalabas sa inyong system. Tama po? Ano po? Okay. So, Tama po, Manong Ted. ang tupad kasi meron din for jeepney drivers. Diyan ho ba, kapag ho ba tumanggap na ng tupad, hindi natatanggap ng AX? Since ang tupad po ay sa Department of Labor and Employment, Oo. we'll have to cross-reference po kasi database ng DSWD at ng DOLE. Pero po, Manong Ted, ano po kasi, separate program din yung sa kanila. But Oo. kinakailangan nga lang natin na, yung parang ginagawa namin sa DSWD na deduplication process para matiyak na wala pang kumukuha ng doble. So paano yun? You have to be interconnected with all of these agencies nga dapat. The OTR, the DOLE, na maging sa LGUs actually para yung pagbibigay po ng biyaya hindi po doble-doble sa iba, yung iba wala. That's correct, Manong Ted. In fact, nung pong nakarang linggo, nung nag-attend nga po si Secretary Rex Gatchalian nung committee hearing sa House, isa po ito doon sa naging rekomendasyon natin na i-integrate yung community-based monitoring system natin doon sa National ID System at doon sa iba pang mga sistema ng ating pamahalaan para ma-improve yung targeting and data interoperability. Para at that instant makita po natin ano yung mga government services na natanggap na po ng bawat sektor o bawat individual. Okay. Yes, maayos po yung ating pong reporting din. Meron ba kayong programang suplementaryong ayuda para sa apektadong tahanan? Right now, Manong Ted, wala pa po. Although meron tayong mga rekomendasyon din na magkaroon ng vertical expansion, horizontal expansion strategies para ma-improve din yung pamamahagi natin ng tulong o pagpo-provide ng assistance sa mga kababayan po natin na apektuhan nga po nitong Middle East crisis. Opo, kasi may ipinapanukala itong mga mga nag-aaral ngayon sa ating sitwasyon na sa panahong ito, asahan daw po natin nga na ang dagok nito eventually pa ay karagdagan na ilang milyong Pilipino maghihirap. Yung mahirap na, lalo pa maghihirap. At dyan daw po, kinakailangan targeted na cash transfer na naman. So meron po tayong 4Ps. Yung 4Ps na yon hindi na makakatanggap yon ng ilang pang mga AX o ilang pang ayuda except nga kung talagang emergency. Tama po ba yon? Well, tama po yan, Manong Ted. In fact, Okay. kausap po namin lagi si Professor Toots ng PIDS. At meron nga po siyang explanation yan kung ano yung senaryo ng Middle East conflict. At tama po yung nabanggit nyo na posible po na 1.3 to 1.4 million ang idadagdag sa listahan ng mga mahihirap kung magpapatuloy nga itong sitwasyon. Kaya ang suggestion po nila, ang recommendation po nga nila, magkaroon ng vertical and horizontal expansion
ng mga programs po natin. Nabanggit mo, Manong Ted, yung 4Ps. Oo. Ibig sabihin yan, dun, under the vertical expansion, i-increase natin yung grant levels po nila o yung amount o yung conditional cash grant na tinatanggap nila Okay. para Opo. ma-caution din po yung impact ng rising cost sa ating pong mga beneficiaries. Yung Kasi ayaw natin nga, Manong Ted, lalo silang sumadsad sa kanya. Yung panukala po na 6,000 piso per household. Dito nga sa dito sa suplementaryong ayuda para sa apektadong tahanan program, may pera pa ba ho para dito kung sakasakali man ngayong taon na ito at kakayanan niyo ba ito? Well, Manong Ted, kung halimbawa naman ito ito ay maisulong, we understand na siyempre magkakaroon po ng pag-uusap din hinggil sa pondo na gagamitin. As it is, Manong Ted, rekomendasyon pa lang po ito, pag-uusapan pa naman din po ng ating pong pamahalaan. O sige, antabayanan po namin ito kasi nga ang binabanggit dito, unahan na daw po bago pa tuluyang malugmok sa mas mahirap ang sitwasyon ang mga mahihirap. Kaya agahan daw po yung bigay. Ang tanong nga dito, yung AIC specific yon. Yung pong tupad specific din yun. At dito, nangangahulugan dito, realignment po ito ng budget. Kailangan ho dito ng congressional approval? Well, Manong Ted, again, yung nabanggit po doon ni Professor Tud's recommendation and recommendation yan, batay sa kanilang pag-aaral. And of course, nasa po yan, nasa ating pong mga economic managers din na pag-usapan to whether to adapt the recommendation submitted by the PID. Okay, sige po. Salamat na marami, Ma'am Asek, at kayo po ay aming muling gagambalain para po dito ho sa inyo pong pagpapaliwanag sa pamimigay po ng ayuda. Thank you po sa inyo, Ma'am Asek. Maraming salamat, Manong Ted. Bago po ako magpaalam, Manong Ted, babatiin ko lang po muli yung pong mga kawani ng DSWD. Diyan po sa field office 8 kasi galing po ako ng Leyte Tuesday, Wednesday. And sila po talaga nakikinig. Pati yung mga service drivers po namin, sila po ay nakatutok sa inyo pong programa. So, nangako po ako sa kanila na babatiin ko po sila. So, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Kasi meron din tayong FM station doon, kaya nakikinig sila siguro sa atin din sa radyo. Tama po. Tama po, Okay, Manong Ted. sige. Salamat ha. Maraming salamat po. Damong salamat. Thank you. Thank you po. Si Asek Irene Dumlaw. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa